site visit, nung nag-site visit sila, ina-encourage nila kami na i-redevelop yung project kahit bawasan din ng floors or number of units, basta meron kayong may deliver ng 2026 at 2027. Kumbaga, the more you can deliver, kahit na the total project is smaller, better. Tapos nagbago na sila ng mga rules sa pagbigay ng license to sell, tsaka ng development permit. Hindi na phase 1, phase 2, phase 3, building by building na ngayon. So, after talking to Robert din, ang point niya, kasi gusto ni Disud mag-submit ng catch-up plan kung ilang units ang mag-deliver namin ng 2025, 26, ganun. So, ang decision ni Robert, sige, redevelop natin yung project from 16 buildings to just 10 buildings, 12 floors. So, ito ngayon, this is what concept pa lang. Base yan sa... Based sa mga ito, na-present na namin to sa Disud. But this is more or less what it is. So, if you put this on slideshow, ay, para ba yung slideshow yun? Para makita mo mas malaki. So, ang mangyayari, kasi iniisip ni Sir Robert, we can save some of the land, and then, kasi diba 4 hectares dito, amin dito. Yes, ma'am. So, ang ano niya is, ito, either ito or, kaya lang ayaw na namin sana baguhin yung rotonda, kasi nung una, inisip ko yung harap eh. Pero ito, gagawin agro-industrial estate na lang ito. So, we wanted to save as much land as we can. So, to fit the 10 buildings sa harap, i-move up yung amenities area sa harap, mas-save yung 2.5 hectares sa likod. And then, 10 buildings na lang, 12 floors. So, initially, akala namin, it was just a simple matter of magbawas ng floor. And then, kasi ito naman pareho ang layout, ang binago is ito. Orientation lang. Ang problema, nag-adjust din ng guidelines si Disud. Pakita mo yung affordability pressure. Yan. Ito, ang ginawa nila ngayon, para makapag-qualify for a unit na 1.8 million, kailangan ang kinikita ng beneficiary 70,000. So, ito yung sinasabi nila. Ayan. Kasi kung 1.8, tas dadagdag lahat ng charges ng Pag-ibig, yung mga advanced HOA dues na charge ng Pag-ibig, yung 1.8 ang nagiging loan value na 1.9. And then ito yung interest, binabaan nila yung subsidy, dati 5% yan eh. Tapos yung subsidy, first 10 years na lang, hindi katulad dati na for the life of the loan. So, ang minimum monthly income, 70,000. Ang amortization, kung walang subsidy, meaning the person earns more than 30,000, 8,000 ang amortization niya. Pero kung earning 17, 6,000. Tumaas na siya. Tumaas. Ang laki ng tinaas talaga. Oo, kasi dati yan, tsaka hindi ka tulad dati na graduated na. Umpisa ka sa 3,000, tapos naging 4,000. Ito, mula sa umpisa, 6. So, talagang iniba niya yung market namin. Hindi ka na pang minimum wage earner. Ang sabi nila, kung gusto daw namin, kasi namin, yung mga beneficiaries na kinausap namin nung una, nung kinonceptualize namin yung project, mga minimum wage earner, 35, 55, meron pa nga 12. Oo, lalo na dun sa San Rafael. Oo. So, sabi ay hindi magka-qualify if you keep your price at 1.8. So, sabi na, tumaan yung presyo nyo. Total, the other adjustment that they made is, ang standards mo na lang, hindi na yung dating 4PH na kailangan may partition, kailangan marami kang amenities, 7 amenities.
Ngayon, balik ka sa BP220, which is really just, ang amenities mo na lang clubhouse. And then, hindi, basketball court is not even mandatory, clubhouse lang talaga. Tapos, Parking, yung ano ma'am, pagka meron siyang ano kung certain ano na kailangan natin meron mag-provide pa rin parking. Oo. Pero at least, nawala na yung hindi na mandatory yung swimming pool, tennis Yeah. court lang ba. Tapos, ngayon, pwede mo nang i-deliver yung unit ng bare. Hindi mo na kailangan may partition yung 2 bedrooms. Maraming mababago. So, sabi namin, sige, we're looking at the redesign. One, to conform doon sa gusto ni Sir Robert na mas konti. But the other also is yung unit, i-redesign to the barest BP220 standards. And then, ang ilan na lang namin amenities kasi is swimming pool and clubhouse. Wala nang iba. swimming pool. Ilang swimming pool ma'am? Kung ilan yung nandyan? Isa lang. Clubhouse tapos yung so wala Hindi na. mo Meron kasya lang siya sa number of. Yung bali, if you look at the nasa kung ano yung pagkasya mo dyan. Oo. Yan. Basta pasok pa rin siya sa standards. So wala na rin yung ano natin ma'am sa ano, yung if ever yung ano yung Wala nang tennis and basketball court. Well, yung basketball same court, pa rin yung ano natin, may commercial sa ground. actually, pwede nang wala. I mean, open pa yun, ano? That part is still open. Pero, pwede nang wala, actually. So, yan, nung gano'n na yung naging, ano na pati yung loob ng unit, i-redesign. That's when, sabi ni Sir Robert, di sige, buksan na natin to, i-open natin for proposals for a new design altogether. Kaya yun ang what we're doing now. We're opening it. We plan to look at least 3 proposals for design. Na yun, I mean for this kind of 10 buildings na with 12 floors, and then kung ano yung itsura ng loob, pwede nyo magbago total. Pagtulungan yung sa layout lang naman natin is ano, nag-abang lang tayo ng 2 aircon. Hindi naman natin inano na meron siyang partition for the ano, turnover. Hindi, pero kasi dati yan, naglabas ng February ang disod ng circular na mandatory lang may partition. Oh. Tsaka pinto. Hindi pwede. Pa nga sa atin, di ba? Oh, actually, nung nag-site visit nga, yun ang pinansin nila, wala akong pinto. Kasi di ba yung 2 bedroom na pre-design sa showroom, walang pinto. Sliding na tayo kinagay mo. Sliding. Sliding ito. O, para nila, wala akong pinto. Alam, mag-order tayo ng ano. So, yun ang ano, no, sabi nga po, pocket door, di ba? But anyway, so yun ang ano, we're opening it up to, we plan to consider 3 proposals. Siyempre, kasama kayo mag-propose. Mag-propose sana kayo kasi if we stick to your current contract, medyo ano rin dahil di ba, open-ended, nakalagay na kung may major revision, magcha-charge kayo ulit, pero hindi nakalagay how much you will charge. Diba? So, we want you to propose kung ano yung for the revision. But we'd also like to be clearly with you that we're also looking at 2 other proposals. Diba? Humingi din kami ng quote. Wala pa naman kami decision, but I guess in terms of the proposal, if you could give us a proposal by next week, kasi minamadali kami ni Bisud to present the plans ng bago in 3 weeks time. So, Pag-ibig. si Pag-ibig din. Eh si Sir Robert, syempre. Ano lang naman yung sa 3 weeks time, ano lang yun, concept, design concept. Concept with, ano ba? Concept with, Kailangan medyo, hindi naman yung for construction, pero at least nasa design development. Kasi pag concept pa lang, madali mo pa.